Itong bata ni Bongbong Marcos na si Tulfo. Tingnan natin. Mayabang din to eh. Sige. Ako? Sir, tanungin mo. Dapat ituloy. Anong tanong sa kanya? Dapat bang ituloy yung impeachment? Tingnan natin kung anong rason niya bakit dapat ituloy yung impeachment. Ako? Sir, tanungin mo. Dapat ituloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. So, itutuloy natin ang impeachment kahit void ab initio, void from the beginning. Ituloy natin ang impeachment kahit unconstitutional. Ituloy natin yung impeachment kahit illegal. Dahil ano? Dahil nagantay na yung mga tao. Ito ang mga klase ng mga mambabatas natin. Di ba, Ali? Basta ituloy kasi nag-aantay yung mga tao. Ano ka, clown? Ano ka, entertainer? Ano ka, libangan ng tao or mambabatas? Gumagawa ka ba ng batas? Ina-uphold mo ang batas? Gusto mong respetuhin ang batas kaya ka gumagawa ng batas? Or clown ka? Nasa circus, artista, entertainer, vlogger, kayo magkapatid, asikasuhin nyo na lang yung mga problema na mag-asawa. Total, yan ang mga pinaggagawa ninyo. Gusto nyo maging entertainer. Kaya naman kayo napasok dyan dahil entertainer kayo. Lalong-lalo na yung kapatid mo. Pati away mag-asawa. Wala kayo. Tumahimik kayo nung nangangailangan ng tayo ang taong bayan. Whether tatayo kayo doon sa kidnapping ni BP Sara or kayo ay sasang-ayon na tama ang kidnapping ni BP Sara, hindi. Tumahimik kayo pare-parehas. Tapos ngayon, ang rason mo, dapat ituloy ang impeachment. Dahil nagantay ang taong bayan. Clown ka. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinapawalang bisa ang Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon anya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin anya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Ayon kay Senador Migs, nirerespeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusulong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit nanindigan ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasya ng kataas-taasang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding. Buti pa to si Migs Zubiri. Sabagay, kasi baka tatakbo ito. Hindi natin alam Kasi ano na palabas na sila ng 2028 na senador. Siya saka si Cheese. Pero buti pa ngayon no? Itong sila Zubiri, naintindihan na immediate and executory. Di ba? Sundin ng Supreme Court. Wala namang masama kung kayo magpa-file ng MR. Okay lang yon. Pero hindi nyo pwedeng baliwalain yung sinabi ng court, ng Supreme Court, specifically, immediately executory. Unconstitutional yan, hindi pwede magkaroon ng impeachment. Diba? Sabagay, mas sisiwiri dito kay Tulfo. Diba? Citizenship nga niya, may problema diba? Hindi mo pwedeng sabihin na dahil gustong malaman ng taong bayan kung may kasalanan at wala si BP Sara at mabigyan ng tsansa na maipagtanggol ang sarili. Hindi naman inalis yun ng korte. Sana din yung mga senador, kumuha kayo ng abogado ninyo para hindi kayo tanga. Hindi inalis ng korte or pinawalang sala si BP Sara, hindi sinabi ng Supreme Court na
inosente si BP Sara. Ang sinabi lang, nalabag yung 1-year bar rule. Pwede nyo pa rin sampahan sa February 2026. Oh, di gawin nyo ng tama. For now, mag-prepare kayo para hindi kayo magmukhang tanga. Diba? Baka mamaya, mag-grandstanding lang kayo. Ang alam nyo lang naman, yung away mag-asawa, iba po yun. No. Next topic po tayo. Eto. Umamin na. Isipin mo, congressman, nag-iisabong. Kawaan tayo. Umamin na si AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya nga ang nakuna ng video at litrato na nanonood ng online sabong sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ang paniwanag niya sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Now showing sa loob mismo ng Kamara. Viral ngayon ang litrato ng isang kongresistang nahuli umanong nag-iisabong sa cellphone. Yun, yari. Habang Ang linaw, oh. Ang linaw, yari. Naku, makapaingat kayo ngayon kasi ang camera ngayon. Naku. Alam nyo ba yung camera ngayon? Lalo na yung mga magagandang camera. Oo. Matindi ang ang camera ng China brand. Yung buwan kayang kuhanan. Liwanag. So kahit gaano kalayo yan. Yan pa kaya? Yari ka dyan. nasa plenaryo, kuha yan habang nagbobotohan pa ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero teka, hindi kita ang mukha. Nakatalikod kasi kaya ang hirit ng netizens, name.com. Meron pang mga napagkamalan. Si Sarangani Representative Steve Chongbian Solon. Akala raw ng ilan, siya ang tinutukoy dahil sa salitang Solon sa isang news article. Paliwanag niya, ibig sabihin ng Solon ay mambabatas, hindi yung apelyido. Para sa ibang kongresista, mas mabuting lumantad na raw ang nasa litrato at mag-sorry. Kahit hindi pa malinaw kung nanonood o tumataya talaga sa isabong, dapat pa rin itong imbestigahan. At eto na nga, lumantad na siya. Walang iba kundi si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Siya raw ang nasa video pero hindi siya tumatalpa. Party list. Here we go. Party list. Malinis sa konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Meron lang Ano ka hindi makikita? message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. At yung meron... Ano sabi niya? Ha? Tinan nyo, ha? Kung ito'y palusot. Sabi niya, hindi daw siya nagsasabong. At hindi siya nagpupunta doon sa totoong sabong. Kaya nga, hindi ka nagpupunta doon sa totoong sabong. Sa online ka nagsasabong. Ano sabi mo? Hindi ka naman talaga nagsasabong. In-invite ka lang nung iyong pamangkin para magsabong doon sa totoong sabong. Totoong sabong, ba't online sabong yung pinasok mo? Naglulukuhan ata tayo. Man tayong ika nga hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Nauna na Ito, payo ko lang. Pag humingi tayo ng pasensya, wala nang excuses. We are wrong. Halimbawa, nanood ka. Pasensya na po dahil oras ng trabaho, bayad ako ng gobyerno at nasa gitna ako ng session. Hindi ako nakikinig. Inatupag ko. Kahit sino pa nagmensahe, asawa mo, pamangkin mo, kapatid mo, hindi ka dapat nanood man lang ng sabong dyan. Diba? Humingi ka na lang tawad. Huwag na yung puro excuses. Pero ito lang sa akin. Hindi natin siya pwede ring husgahan sa isang banda. Medyo kaduda-duda lang. Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako talagang ayoko ng any form ng sugal. Diyan talaga ay lantaran ko yan. Alam ng banateros yan. Talagang pagdating, mga kasamahan ko, pagdating sa droga at saka sabo, hindi lang sabong,
gambling. Negative ako dyan. Ayaw ko talaga dyan. Okay? Ngayon, halimbawa ako, o kayo na lang, example, wala kayong kahilig-hilig sa sugal. Manunood ka ng sabong. Wala kang interest dyan. Anong papanuurin mo sa gitna ng iyong trabaho? E di yung atat na atat kang gawin, isipin mo nagtatrabaho ka. Oh, 'di ba dito? Pag distracted tayo, pag nainip tayo sa trabaho o meron tayong gustong gawin, ang isinisingit natin yung gusto talaga natin. 'Di ba? Tingnan nyo na lang. Pag isinisingit mo, sa gitna ng trabaho mo, manood ng sabong o maglaro ng sabong, huwag mo sabihin hindi ka nagsusugal. Parang hindi naman ata ka panipaniwala yun. Di ba? Siguro naiintindihan ito nung mga manunood natin na wala namang kahilig-hilig sa sabong tapos manunood ka ng sabong. May something hindi nagko-connect. Ngayon ang tinitingnan ko parati, pag hindi nagko-connect, medyo malabo. Malabo. Pasensya. Nauna naman ng sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi excuse na naglilibang lang kaya nanonood ng isabong sa loob mismo ng Kayo, huwag kayong magmalinis. kamara. Ang gawain talaga ron ay lawmaking. No? So, tama lang na i-demand ng lahat yung highest standards mula sa mga Kayo ba, may high standard? kinatawan ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez.